Hello sa inyo guys. For today's video, magi-stroll lang ako. Bale, hindi ko maharap mag long ride sa buwan na ito dahil meron akong mga magiging lakad. Ang papadyakin ko lang ngayon ay Barangay Nambalan, Santa Ignacia, Tarlac. Bale, magaganda rin naman ang mga view doon dahil maraming uphill at downhill. Lalabas na ako kasi ako ay naboboard lamang dahil bukas trabaho na naman. Kahapon nagkaroon lang ako ng masayang lakad. Well, wag na natin itong patagalin. Samahan nyo muna ako ngayon sa pag-i-stroll. Let's go! Bali guys, ayan, meron na akong bagong action camera. And the time is 2:36 PM ng tanghali. Susubukan ko siyang gamitin ngayon sa stroll na ito para sa mga future rides magamit ko siya ng maayos. Okay, simulan na natin ang padyak. Let's go! Bale, nakabili na ako ng bagong action camera at napakasulit naman kahit ito ay budget friendly. Kitang-kita naman sa video na napakaliwanag. At na-board lang ako, naisipan ko na ring gawan ng content ang short ride na ito. At konting papawis na rin para makapag-exercise din dahil puro na lang ako trabaho. Kaso, yun ang priority bago ang hobby na ito. Ang purpose din ng content na ito ay para i-reminisce ko na sa mga ganitong ruta rin ako nagsimula bago masanay sa long rides. Pero main purpose ko pa rin ang paglo-long ride cycling. Nung baguhan pa ako sa pagbabike, paulit-ulit ko lang itong pinapadyak hanggang dito ako lumakas at nag-improve ang aking abilidad sa pagbibisikleta. Ngunit ngayong matagal na akong nagbabike, halos 8 years na rin, parang wala na talagang thrill sa akin ang mga rutang ito dahil wala ka naman ding makikitang bago. Sadyang nililingon ko lang kung saan din ako nagsimula dahil wala namang magaling agad o nakarating na agad sa dulo. Mukhang wala akong masasabi sa bago kong action camera. Napaka-quality at medyo matagal din siyang malobat. Kahit mga 5 to 6 hours lang, panalo na yon. Ganito lang naman ang aking gagawin. Gusto kong kuhanan ng aking mga dinadaanan. Sa kabila ng nararating dapat natin sa buhay ay dapat manatili lang tayong nakatapak sa lupa at hindi dapat tayo mapagmataas. Alam nating nagsimula rin tayo sa walang wala dahil wala namang nakakarating agad sa dulo. Lahat ng bagay ay kailangan nating paghirapan. Ang gamit ko na bisikleta nung baguhan pa ako ay isang second hand na bulok at kinakalawang. At nung time na yun ay wala pa akong alam sa mechanism ng bisikleta. Basta na lamang akong gumagamit at pumapadyak. At hindi ko alam na may wheel sizes pala
ang isang mountain bike. Ang 26er, 27.5 at 29er na nakamit ko ring makuha. Dati sa tulay na ito ay dito ako lagi nag-i-stroll nung takot pa akong lumayo, at nagsimula rin ako sa 26er wheel size na mountain bike. Lagi lang ako hanggang dito at masayang masaya pa ako kapag tumatambay ako dito. Ngayon kasi basic na lang siya sa akin dahil hindi naman na rin ako newbie. Pero binabalik-balikan ko rin at sinasariwa ko na dito rin ako nagsimula. Kumbaga humble beginnings. Dati pinapangarap ko lang ang tulay na ito. Ngayon basics na lang siya sa akin at ginagawa ko na lang siyang pag-ensayuan, kahit na kadalasan ng mga long rides ko ay walang ensayo kong tinitirada. Very beginner friendly ang mga daan dito, lalo na kung gusto mong mag-practice sa mga uphills o ahonan, dahil ang parting ito ng Western Herona ay maraming mga burol. Dahil pinaniniwalaan kasi dati na ang bayan ng Herona ay dating mataas na burol. Kaya no wonder kung bakit hindi rin masyadong catch basin ang bayan na ito. Ang hirap lang kapag sanay ka na sa long ride at niyaya ka lang sa mga short ride at tumatanggi ka, iisipin ng iba sa'yo, yumabang ka at naging mapagmataas. Pero sa totoo lang, ayaw mo lang mag-settle for less. Isa rin ito sa magandang gawin kapag ikaw ay nagbabike dito ay ang marami ring downhill dahil marami ring uphills. Basta laging tatandaan na tuwing dadaan sa mga palusong o pabulusok, laging umalalay sa preno, anuman ang gamit mong sasakyan. Napakasarap ng simoy ng hangin dito dahil puro bukid at napakalayo sa kabiasnan. Napakapayapa ng pamumuhay ng mga residente dito. Ideal province ang dating. Baryo na baryo talaga. Yun nga lang, mahirap din naman tumira kapag malayo ka sa sibilisasyon. Good thing din na malapad na rin ang kalsada dito. Dati napaka makipot pa, 2 lanes lang tapos basag-basag pa at puro lubak-lubak. Pero perfect siya nun sa mga mountain bike. Pero ayos din ang kinalabasan para mas safe na safe kapag nagbibisikleta ka rito. Hindi ka basta masasagi ng mga motorista o sasakyan.
Perfect spot din ang lugar na ito upang mag-practice sa pagdadrive ng motor. At pati na rin syempre kung baguhan ka sa pagbibisikleta, maganda rin ang lugar na ito upang mag-practice. Hanggat sa masanay ka at hahanapin mo na ang paglo-long ride. Dito rin ako nagsimula lahat-lahat Ito rin ang nagturo sa akin na mag-crave sa paglo-long ride. Kung ikaw ay crave na crave sa mga downhills o pabulusok or lusong, itong lugar na ito ang marerecommend ko sa'yo, lalong-lalo na kung taga-Herona ka, Pura, Paniki at Santa Ignacia. Kahit bira na akong pumadyak dito at kung kailan ko na lang gusto, nung mga times na lagi akong nagbabike dito ay na-enjoy ko naman. Sadyang syempre kapag tumatagal ka na, maghahanap ka ng thrill at syempre gusto mo ring nag-e-excel ang mga pinapadyak mo. Hindi pwede yung kung ano lang ang kaya mo at ano na lang ang nakasanayan mo. Kahit adik na adik ako sa pagbabike, willing din akong matutong mag-drive ng 4 wheels at ng motor. At kung magkakamotor man ako, pang service lang at pang dito-dito lang din sa baryo. Although, gusto ko man mag-long ride ng motor pero di amak na mas tako aksidente ang motorsiklo kaysa sa bisikleta. Ang pagitan nito mula bayan ng Herona hanggang sa barangay Nambalan, Santa Ignacia, Tarlac ay parang pagitan lang din ng Herona Tarlac to Tarlac City at Herona Tarlac to Moncada Tarlac. Dito sa barangay na ito, merong isang abandonadong gasolinahan at may mga tindahan. Madalas noon dun ako nagpapahinga at meron pa akong mga kasamang nakatatanda noon na mga hindi na rin aktibo sa pagbabike ngayon. Ayan guys, nandito na ako sa barangay New Salem, Herona, Tarlac. Balik tanaw ko lang na dito ako nagsimula nung baguhan pa lang ako sa pagbibisikleta. Nandito ako sa abandonadong gasolinahan. Pahinga lang ako saglit. Mga isang barangay na lang makakarating na ako sa barangay Nambalan, Santa Ignacia, Tarlac. Bale, stroll lang naman at pagpapapawis lang naman ito. Ayan ngayon ang setup ng aking bike. Bago ko mabili itong action camera na ito ang ginagamit ko sa pagbibideo. Ngunit may silbi pa rin ang lumang cellphone na yan. At sa aking palagay, maganda naman ang quality ng camera na ito. Sana magtagal pa. Matagal rin siyang malobat. Ayan. Yan ang setup ng bike ko. Talagang sinet up ko na pambiyahe. Bihira na kasi ako magganito na short ride. Nakakasawa na kasi.
wala nang thrill. Pahinga lang saglit at lalarga na ulit. Sa tagal ko na rin hindi pumapadyak dito, ang dami na rin nagbago at nakakatuwa lang na nag-improve na rin ang itsura ng lugar na ito. Hindi naman siya 4 lane dati. Dati 2 lanes lang sa pagkakaalam ko. Way back 2018 to 2019 pa ako huling nakapag-bike dito. Kung baguhan ka pa sa pagbabike, challenging pa sa'yo ang mga uphills o paahon dito sa parting ito ng Herona at Santa Ignacia, Tarlac. Kung ang goal mo lang naman talaga sa pagbabike ay magpapawis lang at mag-exercise for your good health, maganda rin ang lugar na ito para sa mga hindi mahilig mag long ride cycling. Wala talaga akong masabi sa performance ng bago kong action camera. Napakalinaw kahit na hindi siya ganun kamamahalin. Para ka na ring naka GoPro kahit na hindi naman niya talaga ka-level ang GoPro. Goods na yan para sa mahilig lang magkuha ng video o pwede rin siyang pang picture-picture. Pero mas the best talaga kung video mo gagamitin. Sa susunod na eksenang ito, sa barangay na ito, matatagpuan ang napakahabang downhill o pabulusok or lusong din. Mag-e-enjoy ka na para ka na rin sumakay ng roller coaster. Katulad din sa mga nakaraang ride ko na marami akong nadaanan na ganun. Gustong gusto ko yung mga roller coaster feels. But at the same time, nakaalalay pa rin ako sa brakes ng aking bisikleta. Ang maganda rin sa mga uphills o hangunan ay nacha-challenge din ang iyong abdomen o tiyan. Lalo na ako ay marami rin belly sa tiyan. Kahit papano nasusunog siya, lalo na kung long rides ang aking ginawa. Ayan guys, dito na ako sa barangay Pila-Pila, Santa Ignacia, Tarlac. Ito na ang huling barangay na madadaanan bago tayo makarating ng barangay Nambalan, Santa Ignacia, Tarlac. Bale, yung nakikita nyo sa yung daan na yan ay mahabang lusong yan. Bale, itra-traverse natin yan bago tayo makarating doon. Masarap mag downhill dyan, ngunit alalay sa preno. Mainit na. Tsaka hapon na rin, mamaya wala na rin yung araw.
Ayan ang aking bike. Pahinga lang ulit at konting pagbibideo lang, konting vlog lang. At eto na, ang pinakamalupit na part ng pagiging siklista ay ang dadaan ka sa downhill. Simulan na ang roller coaster feels. Alright, let's do this! Woohoo! Sobrang haba ng lusong na ito. So, enjoy nyo lang ang view. Sayang lang, hindi ko na nakuhanan yung paahon na ulit dito pabalik sa Herona Tarlac at sa bahay. Ang sarap talagang pag-ensayuan ng daan na ito, lalo na kung matagal ka nang hindi nakapag long ride, at sigurado ko masarap din gamitin ang motor dito kahit pa-stroll ka lang. Napakaganda rin ng view at safe din dahil konti lang din ang sasakyan. Pero syempre, maging responsable pa rin at magkaroon ng disiplina sa daan. Konting tiis na lang din at malapit na ako sa aking destinasyon, ang barangay Nambalan, Santa Ignacia, Tarlac. Pwede namang tumambay doon at magpalipas lang ng oras. At very challenging din ang huling aunan na ito bago ka makarating doon. Tipong parang nagtagumpay ka. At maganda rin pag pauwi ka na, mahabang lusong din siya kagaya ng dinaanan ko kanina. Ang feeling ng nakarating ka sa isang malayong lugar na gamit lamang ang bisikleta ay para kang sumahod. Masarap sa feeling kahit malaki man yan o maliit kasi pinaghirapan mo at pinagpaguran mo. Ayan, nandito na tayo sa barangay Nambalan, Santa Ignacia, Tarlac. Eto, nagpapawis at nag-stroll lang tayo dahil wala muna tayong time mag-long ride. Ayan ang bike ko, tapos ayan ang kanilang basketball court. Tatambay muna sa yan, tapos uwi na. Medyo baka magmerienda muna ako dito saglit. Ay, sarap din pala i-vlog kahit ganito lang. So far so good, maganda naman ang camera na ito.
Pwede na sa mga hindi afford yung GoPro. Pero itong lumang cellphone ko, may silbi pa rin yan. 5 years na yan pero ang tibay pa. Kaya silang may silbi sa mga rides ko. Pero panalo rin ito. Matagal siya malobat. Hindi siya basta na-drain na kagaya ng gamit ko dati. Malupitang cockpit setup. Talagang pambiyahe. Ayan guys, nandito tayo sa basketball court ng Barangay Nambalan, Santa Ignacia, Tarlac. Nagpahinga lang ako saglit at kung makikita nasa dibdib ko na yung aking action camera. Titingnan ko kung anong angulo niya kapag nandito siya sa aking chest mount. Ayan, napakatahimik lang at may mga batang naglalaro. Ito ang aking bike. At ito na, nakaset up na sa aking chest mount ang aking action camera. Titingnan ko kung ano ang angle kapag nakalagay siya doon sa accessories na yon. Ngunit mukhang hindi ako satisfied sa point of view ng pagkalagay sa chest mount. Pero pinag-aaralan ko pa kasi kaya ganyan ang kinalabasan. Ang mahalaga makauwi ako ng ligtas at paiba-iba ang POV sa mga susunod kong rides. Buti na lang ang binili ko ay complete accessories na, yung whole package na. Pero pinag-iisipan ko kung bibili pa ba ako ng extrang ganyan na model ng camera para yung isa nasa handlebar na lang nakapokus at ang isa ay nasa chest mount or neck mount na lang nakapokus. Pina ako guys, babalik na tayo sa Verona town proper. Stroll, papawis lang. Hindi ko maharap mag long ride ngayon Naisipan ko lang i-content din kahit mga ganito lang. Pero ang goal ko pa rin mag long ride cycling. Ito pang gordam lang kapag wala namang ganong lakad. Focus muna ako sa daan. Bale, kailangan i-master ko pa kung ano magiging magandang POV kapag nakalagay siya sa aking chest mount, pati na rin sa neck mount. Pero sa mga moment na ito, chest mount muna ang ginamit ko. Pero sa tingin ko pwede namang sabaying suotin ang chest mount at neck mount para salitan ng point of view. Pasensya na kayo guys ha. Puro nakapokus na lang sa manibela ang action camera ko dahil minamaster ko pa talaga ang paggamit ng ibang accessories nito. Maganda pa rin ang point of view kapag nasa handlebar siya nakalagay. Pero ganun talaga first time ko lang magamit. Pero so far nakikita naman yung daan at nakikita rin ang forma ng cockpit setup ko. Talagang obviously na pangbiyahe ang datingan. Kumpleto sa accessories. Walang labis, walang kulang.
Bago muna ako umuwi, dumaan muna ako sa isang simbahan sa Barangay Sulipa, Herona, Tarlac, ang La Sagrada Familia Parish. Linggo kasi talaga ngayon, di na naman ako nakapagsimba dahil puyat ako at may lakad nga rin ako kahapon na nagpakasaya ako. So, napadaan muna sa simbahan dito sa Barangay Sulipa, Herona, Tarlac. Ang tawag dito La Sagrada Familia Parish. Napadaan lang kasi hindi ako nakapagsimba dahil galing din naman ako ng night shift. Bukas mid shift pa naman ako. Kaya lang, hindi muna naharap mag long ride dahil kailangan muna yung mga lakad. At tuloy-tuloy lang sa pagpadyak hanggang makauwi. Ngunit sa hindi inaasahan ay may headwind pagdaan ko ulit sa Tagumbao Bridge. Ang hirap pumadyak kapag ang hangin pasalubong sa'yo, sa totoo lang. Hindi ako makahataw guys dahil headwind. Abutan na ako ng dilim nito. Chill ride na lang. Thanks. Pero di bali, mahalaga nalalamigan. At eto na, inabutan na ako ng dilim. Pero sanay na rin naman na ako dahil kapag naglo-long ride ako kadalasan, ganito rin ang nangyayari. Lalo na kung sobrang layo ng aking pinadyak. Pero minsan may rides din ako na maghapon lang o kalating araw nakakauwi na ako sa bahay ng maliwanag pa. Pero okay lang yan, marami naman akong ilaw dahil pang long ride setup nga ang aking bisikleta. Konting tiis na lang at makakabalik na ako sa town proper kung saan nakalocate ang aming bahay. Kaya okay din na lumaki ako sa town proper dahil alam ko mahirap din ang buhay sa baryo. Kapag sa baryo ka nakatira, kailangan may sarili kang sasakyan para makapunta ka sa town proper dahil lahat ng bilihan ay nandoon. Ayan, malapit na tayo sa town proper ng Herona, Tarlac. Ayun lang, nag-scroll lang, konting papawis, warm up lang. May mga naka-line up naman na mga titirahin ko But hopefully meron ako makasama sa mga long rides ko. Hopefully lang. Makakapahinga na rin. Naunat din ang aking katawan. Right. Focus pa sa daan. Kaya nandito na ako sa Herona Town Plaza. Daan lang ako dito bago dumiretso sa bahay. At ayun, nakapag-scroll na ako. Salamat at sinamahan nyo ako. Kahit ganun lang. Medyo hindi ako satisfied sa makuha ko, pero
okay lang din. May content lang. Pang memories lang ng pagbabike. Hanggang dito na lamang. Salamat sa panonood. Ride safe and God bless us all.